Pansamantalang ititigil ang road reblocking project ng MMDA o ng Metro Manila Development Authority dahil sa inaasahang pag-ulan ngayong weekend. Samantala sa ilang probinsya, ramdam na ang epekto ng masamang panahon. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, hindi biro ang sinusuong na bigat ng daloy ng trapiko ng mga motorista dito sa EDSA ngayong Friday night. At itong traffic na nararanasan natin dito sa bahagi ng EDSA Orense mula kanina pang hapon yan. At kaninang hapon, maaliwalas pa ang panahon yan. Paano na lang kung biglang umulan at bumaha gaya ng mga naranasan natin itong mga nakaraang araw at nararanasan natin dito sa mga oras na ito? Maaliwalas pa ang panahon, tuyo ang kalsada, pero usad pagong na ang mga sasakyan sa magkabilang bahagi ng EDSA. Wala na nga halos maaninag na kalsada mula Magallanes hanggang lagpas Boni Avenue. Hindi kasi diretsyong uuwi yung isa. Talagang meron pang 1 or 2 destinations before going home. Dahil naman sa inaasahang weekend traffic at binabantay ang mga pag-ulan mula ngayong gabi hanggang weekend, tigil muna lahat ng road reblocking project. Yun nga lang, asahan pa rin daw ang pagbaha lalo't marami pang drainage o daluyan ng tubig ang patuloy pa rin kinukumpuni. Para raw maibsa ng epektong yan ang inaasahang pagbaha lalo't di lang isa kundi dalawa ang binabantayang sama ng panahon ngayon, 23 teams na may sumatotal na 200 tauhan ang dineploy na sa 22 lugar na posibleng bahain. Halimbawa lang ang Buendia Corner South Superhighway, Espanya at Maceda sa Maynila, C5 Tiendesita sa Pasig, Camp Aguinaldo Gate 3 at C5 Bayani Road sa Taguig. Sa mga lugar na ito nakapwesto na para sa buong weekend ang mga floating water pump, dewatering at vacuum truck at iba pang flood control equipment sakaling bumaha. Ito yung mga areas na perennially nagpa-flood dahil putol pa nga yung mga drainage system na ginagawa ng DPWH. Ito yung perennially flood-prone areas na nagkakos ng traffic. Mga commuter may kanya-kanya na rin paghahanda. Umaga na lang umalis. Siguro 8 o'clock alis na ng bahay para maagring makauwi and no hassle sa traffic. I always prepare jacket sa payong kasi hindi mo maiwasan, biglaan eh. Maaliwalas pa sa Metro Manila pero sa ilang probinsya ramdam na ang epekto ng sama ng panahon. Sa Carmen, Davao del Norte, nalubog sa bahang ilang taniman ng saging dahil sa pabugso-bugsong pag-ulan. Aabot sa 2.2 milyong piso ang naitalang pinsala sa agrikultura. Apektado rin ang hindi bababa sa 40 pamilya sa 4 na barangay na napilitang lumikas sa kani-kanilang binahambahay. Umapaw naman ang ilog ng Simuay sa Sultan Kudarat sa Maguindanao. May ilang kinailangan pang ilikas gamit ang mga truck ng sundalo. Ang iba naman nakabangka at nakasalbabida na para makatawid sa tubig. Makapal na putik naman ang iniwan ng abot-bewang pagbaha sa Malabang, Lanao del Norte. Habang naramdaman din ang panakanakang pag-ulan sa Tagbilaran City, Bohol. Sa lakas ng hampas ng alon sa dagat, pansamantalang kinansela ang biyahe ng isang sasakyang pandagat bilang pag-iingat. 2 naman ang napaulat na nadaganan ng tumumbang puno ng akasya sa Midsayap, North Cotabato. Jessica, sa mga oras na ito ay nakakaranas tayo ng bahagyang pag-ambon dito sa bahagi ng EDSA Orense sa Makati at mabigat pa rin ang daloy ng trapiko dito sa northbound area o sa northbound lane pero mas magaan na ito kumpara kaninang hapon na halos talagang bumper to bumper at walang galawan ng sitwasyon. Sa southbound lane naman ay ganon din, malaking improvement kumpara kaninang hapon sa kabila ng pag-ambon, mabilis nang nakakadaloy ang mga sasakyan. Base naman sa MMDA Metro-based monitoring as of 9 to 9:15 p.m. sa mga motorista natin na nasa ibang bahagi ng EDSA, mabigat pa po, asahan po ang bumper-to-bumper situation sa northbound lane mula Arnaiz, Pasay Road hanggang New York, Cubao at sa southbound lane naman mula Ayala Avenue hanggang Taft. Jessica. Nakikita ko pa lang yung traffic sa yung likuran na Dano. Pag ako babiyahin ng EDSA, mag-iibang isip na lang ako. Parang nakakatakot yung northbound, no? Northbound by nasa kanan ng screen. Correct, Jessica. Actually, ang galaw na yan sa northbound lane, improved na yan compared kanina. Yung naranasan natin mula alas 3:30 ng hapon hanggang alas 6. Kasi kanina talaga halos walang galawan. Kahit sa ilalim, sa ibabaw, kahit anong shortcut, walang galawan. Ngayon, medyo gumagalaw pero mabigat pa rin ang sitwasyon, Jessica. Nako, ingat po dun sa mga pauwi pa lang or kung pwedeng magpalipas muna, no? Yung mga galing ng south, pauwi ng Quezon City, palipasin muna. Yung nga lang, pag umulan naman ng malakas, mas titindi pa yung daloy ng traffic. Maraming salamat sa'yo and happy weekend, Dano Tingkungko.